lalong nadadagdagan ang Siyempre, yun ang pagki-curious. Probably watch the movie not just once but twice. Correct. Thank you, Manay. Saka ako, I don't know, I think everyone will agree. Lahat ng tao sa room na to have seen them 5 years ago. Gaya na sabi ko ng tweet ko na isang araw, parang we've seen them plant seeds and now we're seeing them grow slowly. Ako lang, MJ, I just need to say this. Kasi nabasa ko yung tweet mo, sabi ko ako rin nakarelate. Especially, di ba dahil nakatrabaho namin sila simula talaga noon. Gangster, even before. My God, growing up mukha ni Daniel noon. My diba? gosh. DJ. Tapos talaga, sobrang proud lang kami. Kaninang umaga, bago kami maghiwa-hiwalay lang nila Inang, talagang kami, tinitignan lang talaga namin sila kasi wala. As in, di ba isipin mo, Katniel na eh. Kung tutuusin, ando na, di ba? Ang dami na nilang nagawa, ang dami nilang na-achieve. And yet, kaninang umaga, madaling araw, makikita mo sa gitna ng ulan, nakaupo doon, walang reklamo. Di ba? So parang, ang grabe kaming na humanga, na-inspire dun sa humility ng dalawa, sincerely. Sincerely. Yung humility nila, sa lahat ng nakita namin dito sa pelikulang to, yung humility na ng dalawang bata, na pinagdaanan nila, naging willing silang pagdaanan lahat ng pinagdaanan nila kay, di ba, yung hirap ng shooting, yung hirap na i-take on yung challenge, nung mahirap na, kasi mahirap yung material for them. Correct. Tapos yung lahat ng pangaral ni Inang, di ba? So, nakaka-believe na after 5 years, ito ulit sila. Yes. And they continue to grow. And eto na, Carmi, last question from Maureen. Hey guys, so nakita ko yung trailer. Curious lang ako kasi may dalawang mabigat na parang scene sa akin. Una is yung sinabi ni Ellie kay Mia na ang hinahina mo naman. Pangalawa is yung you will never be Celine na moment. Can you walk us through lang kung paano nyo shoot yung moment na yon and saan nyo hinugot yung parang ang sakit kasi nung moment na yon talaga? Dalawa pa lang yun sa mabibigat na eksena. Kasi meron kami mga 300 na mabibigat na eksena. Hindi, joke lang. Yung dalawa na yun, hindi siya talaga naging madali. Hindi siya basta dating sa set, tas alam mo, lines mo, bato mo, hindi pwede. Talagang buong araw hindi kami mag-uusap, alam mo yung ganun. Kasi wala eh, mawawala ka eh pagka kunyari may mabigat ka eksena, tas pagtawanan ka, alam mo, hindi mo iniisip eksena. Pagdating dun sa set, wala. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo maramdaman yung bigat. Siyempre, ganun yun eh. Kailangan mo mag-prepare dun sa eksena na yun. And laging pag may ganun, yun, kailangan namin laging mag-prepare ni Catherine. Kailangan muna namin mag-meeting nila Inang. And ang galing ni Inang dahil ang laking blessing ni Inang dahil pag may eksena kaming ganun, ang daming binibigay niyang tools para makatulong malabas ang emosyon namin. Alam mo yun? Nandyan yung music para maramdaman mo lalo. Nandyan yung may bibigay pa sila ni Carmi sa akin, sa amin ni Katrina, letter. Yun yung inner monologue mo. Na-memorize mo yun and yun yung sasabihin mo sa utak mo lang habang kanya titignan mo si Katrina or before the scene. Yun yung nasa loob ng damdamin mo. And andun pa yung moral support niya sa mikroponong malupit. Andun yun. And, di ba? So, ang sarap ng ganun. Tapos, ang laking tulong. And dahil ang hirap eh. Ang hirap ng ganung mga eksena. And, matutulungan ka na Inang. Ang sarap ng ganung director. Di ba? Sobrang blessed talaga. Dahil hindi lahat ng director matutulungan ka ng ganun eh. And si Inang, binigyan niya kami ng ganun. So, sabi nga nila, achievement unlocked. Kat, ikaw? Unlock talaga kasi pag si Inang kasi siguro yun yung masasabi kong pinaka natutunan ko sa shooting this whole movie, yung para magawa mo ng maayos ng isang scene, you have to prepare. Na pag-prepare, hindi ito yung prepare na yung few minutes before mag-action. Kung kinakailangan yung preparation na yan, days or yung night before taking that scene, yun talaga. And nag-work yun for me. Kasi talagang nung sa una,
akala ko kaya ko mag-prepare pag andyan yung eksena, pag may music, ganyan. Pero natutunan ko sa kanya, yung ginagawa namin ng DJ, kunwari may isang heavy scene like the one you mentioned po, ano yun, whole day kaming parang dinadepress namin yung sarili namin. Nakikinig sa malungkot na music, hindi mo na nakikipag-usap sa mga tao. Parang pag nandun ka na, yung emosyon na kailangan talaga, mas madali niyo pong mabigay. And yun, nag-work talaga siya with the help of yung mga inner monologue, yung kay Inang. Parang napakatotoo lahat ng sa mga eksena, yung mga emosyon, yun talaga yung parating sinasabi ni Inang na dapat maging totoo kayo. And yun, masaya kami. Alam mo yung after namin i-take yung isang scene, yung kami na Inang, yay, papalakpa kami. Tapos mag-hug-hug kami ng Ate Cormy kasi lahat kami masaya sa nangyari sa eksena. Yun po. Mau, thank you very much. Okay, before we wrap it up, last 2 questions. Sino ba yung Celine? Sino ba yung... Kasi parang narinig namin sa trailer eh, di ba? Yeah, you can never be Celine. You can never be Celine. Dion ba yan? Ano ba yan? Sino ba yan? Si Celine ang pinaka malaking kakompetensya ni Mia sa movie na to. And kung sino si Celine, yun ang tanong ng lahat. Yun yung isa sa mga malaking sorpresa sa movie na kailangan nilang abangan. Kasi si Celine talaga yung mamagitan sa story ni Ellie and ni Mia. Oo, parang curious, is it a character na hindi niyo pa sinasama sa press con ngayon? Sapatos? Ano ba yan? Okay. Okay, last question. Ano?